Allahu Akbar. Ito pa rin po ang inyo pong kawal demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ngayon po ay ika-3 ng Enero, New Year 2026. At pareho po ng dati, ipapagpatuloy po natin ang ating pong nasumpaan bilang isang journalist. Ipagpapatuloy po natin ang ating paglilingkod sa pamamagitan po ng talento na pinakalo po sa atin ng Allah at siyang pong pagiging mamamahayag. Nais ko pong sabihin at ipagtapat na tayo po ay medyo isa sa pinaka-senior media practitioners ng ating pong bansa. At dahil po dito, hindi po natin itataya ang ating pangalan na pinundar po natin ng napakatagal na panahon sa larangan ng media at street parliament para lamang sa pakikipaglaban sa kamalian. Kaya tayo po ay mananatiling kawal po ng katotohanan, kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell. Mga kaibigan, ang tungkulin po ng isang journalist ay ipalabas o pagtibayin ang katotohanan, lalo tigit sa panahon ito, magmula po sa panahon ng demonyong si Rodrigo Duterte. Abay, nagdipanan na po ang pamimike, ang fake news, at yung pong power ng public relations, yung po bang pagkukurap ng media. Abay, yan po ay halatang-halata noong 2016 sa pagtakbo ni Duterte, napakalakas po ng corruption sa media. At naging kabahagi ang mga media practitioners sa paghubog at panluloko ng taong bayan ng mga Pilipino dito po sa ating bansa at kung saan po sila naroon bilang mga OFW, casually, dinidismiss po yan na parang binudol-budol lamang tayo ni Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nangyari po, ito ay isang malaking programa ng China kung paano po gagawing alipin ang ating po mga pag-iisip, paano kukontrolin, paano gagamitin ang media, paano gagamitin ang cellphone. Kaya po ng panahon ni Duterte, masyadong dumami ang trolls o yung po bang nagpapabayad na nagpapakalat ng mga balitang iba po ang namamahala. At sa pagkakataon ito, ang namamahala po riyan ay yung pong may mga pera, alam po nila kung paano gamitin ang media, alam po nila kung paano mag-create ng kontrobersiya upang sila pag-uusapan. Halimbawa kay Duterte, tatakbo hindi, tatakbo hindi. Sa tagal po ng ganyan, katulong ang media sa pagpapakalat ng anomalya na yan, kung tatakbo ba si Duterte o hindi. Pero yan po ay isang napakalaking public relations operation. At lahat po ay sumandal dyan at sinabayan ng mga trolls o mga bayarang mga AI operators. Ang ibig po sabihin ng AI ay Artificial Intelligence or Artificial Information, AI. Yan po ay napagtibay masyado noong 6 na taon ng pagkapangulo ni Duterte. Kaya po kahit anong gawin niya, murahin niya ang Diyos, murahin niya si Obama, murahin ang Santo Papa. Nakaalalay po sa kanya yung mga trolls na yan at maraming nabibiktima. Ang nabibiktima po dyan ay mga Pilipino. Pinapalakpakan pa rin siya. Ang akin po sa akin po ng pag-aaral, kako, hindi, yan talagang kultura ng Pilipino.
sa mga Bisaya pa, binugoy-bugoy ba? Sa salitang kanto, yan po talaga ang pagkatao ng mga Pilipino. Yung mag-joke si Duterte ng kabastusan, ultimo mga babae, naghahagikikan, and they find him sexy. Yan po ang ating pong kultura, ang kultura ng kabulukan na yan, at ang kultura ng maling relihiyon. Nais ko nga pala ngayon pagpaliwanag, mga kaibigan, na hindi po ako ni minsan nagkukumbinsi na sumama sa aking relihiyon ng kahit na sino. Una, bawal po sa Islam yan, yung pagkukumbinsi o yung paghila ng isang tao na maging Muslim. Sa mga Muslim, para po bang nakatakda na yan sa tadhana ko ikaw magiging Muslim o hindi? Hindi yan nakukuha ng isang karbonel, hindi yan makukuha ng isang radio commentator o ng vlogger. Yan po ay makukuha lamang ninyo pag kayo ay nagising na sa inyong sariling excuse me, katotohanan. Yan po ang pagnilinaw. Hindi ko po pinangangalandakan ako'y Islam. Sinasabi ko lamang po yan sapagkat maraming nagtataka bakit daw po ako nakasombrero ng ganito. Unang-una, kaya po ako nagsusombrero ng ganyan. Talaga pong gusto ko makilala ako'y Muslim. Pangalawa, kadalasan po hindi tayo nagkakapagsuklay ng buhok. Kaya pagka ito ay ginamit ninyo, ayos na agad ang inyong buhok. May mga kilala ko na kaya po nagaganito sapagkat sila ay kalbo. Ganun pa man, nais ko pong liwanagin na ang aking pong relihiyon ay walang pakialam sa aking pong paninindigan. Paninindigan ko po ay aking paninindigan, wala po sa Quran, wala sa Biblia, wala sa kanino mang utos. Yan po ay utos ng aking katauhan at ng aking pagkatao. Utos siya ng aking konsyensya, utos siya ng aking karanasan, utos siya ng aking conviction na dapat panindigan para po sa katotohanan, sa katarungan at sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Hindi po tayo against sa mga relihiyon, kaya ako po napipintasan lamang yung mga ibang relihiyon ay sapagkat ginagamit nila ang pangalan ng Kristo sa kanilang pangungulimbat ng yamang pansarili at pansariling interes. Halimbawa, yung Jesus is Lord. Harapan po yan. Bagamat kaibigan ko po yung founder niyan, si Eddie Villanueva. Abay, mas mataas po ang aking pong commitment o aking pong responsibilidad sa mga kababayan kong Pilipino kaysa sa personal kong kaibigan na si Eddie Villanueva. Sa aking pong tingin, nagamit nila Eddie Villanueva, Joel Villanueva, ang kanilang relihiyon, yan Jesus is Lord, upang makamit ang kanilang ambisyon ng pampolitika at pangpapayaman ng sarili nilang interes. May building na po sila sa Hong Kong, meron silang mga bank account sa Amerika, sila po ay nakinabang ng gusto, okay lamang. Ang masama, nagnakaw pa sa flood control. Ninakawan ang kaban ng bayan ng mga Pilipino, nilustay ang buwis na binabayad ng mga Pilipino. Yan po tayo against sa religion na yan. Pangalawa, etong kay Kibuloy, kay Apollo Kibuloy, mga kaibigan, Kingdom of Jesus Christ. Ginamit na naman si Kristo upang sa ganun ay magpayaman, bumili ng kanyang sariling eroplano, magkaroon ng harem, yung maraming asawang iba-iba gabi-gabi, na parang damit kung magpalit ng asawa o girlfriend, sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan bilang appointed Son of God. Napakarami pong ugok na naniwala.
Hindi po ako nadulas ng bibig dyan. I really meant what I said. Ugok ang mga naniniwala kay Kibuloy, lalo sa panahong ito. Tagal-tagal na, nagkabistuhan na. Kung meron pang maalak Kibuloy, talaga sinusumpa po ninyo ang inyong lahi, sinusumpa ninyo ang inyong pagkatao. Pero dito po sa darating na panahon, makikita po ninyong lalo ko pong pag-iibayuhin ang ating pong paninindigan laban sa paggamit ng relihiyon para sa pansariling politika. Pareho ng Iglesia ni Marcoleta, ginagamit po yan sa politika, ginagamit po yan upang sa gano'n magkaroon sila ng mga pansariling interes, nililigaluhan sila ng magagandang mga baril ng mga politiko, kapalit niyan ay boto o kapalit niyan ay black voting, na kahit na sino ka, basta korap ka, pag pinag-utos ng Iglesia ni Cristo na ikaw ay iboboto ka nila, pikit mata. Kaya po naboboto yung mga Jinggoy Estrada, kaya naboboto yung mga korap, yung mga waiting lord kung saan probinsya, sapagkat notorious na sila ay ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. At totoo po namang merong black votes. Ibig po sabihin ng black votes, yung po bang sama-samang solid na boto para solid North, solid Bicolano vote, solid Iglesia vote, ibinibigay po nila yan sa mga napapakinabangan nila. Kaya nga po, yan ang puwersa ng Iglesia ng Cristo, yung mali o pikit na pagsunod ng mga deboto niyan, na kahit na napakalaki ng korupsyon sa loob ng Iglesia ng Cristo, ultimong nanay ng kasalukuyang ministro na si Ka Eduardo Manalo ay nagsabi po niyan dahil sa kanyang pagbubunyag ng mismanagement o maling paggastos at pagkolekta ng pera ng Iglesia ng Cristo, siya po ay tiniwalag. Meron pong isang ministro na akin pong nireport dito ng isang taon, nakaraang buwan, na nagbulgar na hindi niya kayang basahin ang pagtitiwalag ng kanilang punong ministro si Eduardo Manalo sa kanyang sariling ina at sariling kapatid na naging suwail sa pagbubulgar ng korupsyon sa loob ng Iglesia ni Cristo. At makikita po niyo ang pagkatao ng Iglesia ni Cristo sa katauhan ni Marcoleta, kung paano niya pagtanggol ang mga Duterte, kung paano niya pagtanggol si Sara Duterte. Wala na po tayong ibang sukatan. Wala na, hindi na po relihiyon yan. Pagkatao na yan ng isang Marcoleta. Nakakalungkot sapagkat mukhang nagkakapangalan pa ngayon si Marcoleta. Meron pang nagsasabing si Marcoleta na lamang daw lumalaban sa korupsyon. Abay, talagang may depression na po ang ating pong lahi. Sapagkat si Marcoleta, kitang-kita, hindi nahiya. Pinagtatanggol niya si Diskaya, asawa niya, kasosyo ni Mrs. Diskaya. Tapos sasabihin niyo, lumalaban sa korupsyon si Marcoleta. Abay, magising naman po tayo. Kaya nga po, eto, magpapatuloy po tayo sapagkat pag pinabayaan po natin ang mga ganitong klaseng paniniwala, lalo po tayong magugumon sa kumunoy ng kawalan ng dangal, kawalan ng karangalan. Hindi ko po masabi yung kababuyan sapagkat sa Muslim, pinakababoy na pinakamasama, pinakaharam na yan. Next to being Robin Padilla, masama na po yung kababuyan. Mga kaibigan, ito pong ating pong paninindigan sa buong taon ng 2026, hindi po tayo bibitaw sa laban po natin, lalo tigit
laban sa korupsyon at laban sa China. Tayo po ay sinasakman na ng China at wala pa rin pakialam ang mga Pilipino. Ang iniisip nila, bayad dyan si Carbonell. Abay, kung bayad po ako, di sige, pagbayad kayo. Huwag nyo nang papakialaman ang aking punlaban. At hindi naman po tayo nagpapabayad. Tayo nga po ay nagpapakumbaba. Nagbebenta po tayo ng ating libro. Ito pong aking aklat na ito. A Country Run Like Hell. Sa Tagalog, ang bansang pinapalakad parang impyerno. Yan po ang Pilipinas. Yan po ang author. Para makabili po kayo nito, at please naman bumili kayo. Abay, ito po ang telephone number. Iti-text lamang ninyo inyong pangalan, address. Pag natanggap na po ninyo yung pangalan na itong libro na ito, at saka lamang kayo mag-Gcash sa numero na amin pong iti-text back sa inyo ng 1,000 piso. Ay harapan po yan, hindi po tayo nagpapabayad. Bumili na lamang po kayo ng libro. Ako po si Waldy Carbonell, ang author ng libro na ito. Na-publish po ito noong panahon ni Duterte. Pinagbawal niya sa mga malaking bookstore na ito ay ibenta. Pero binibenta po namin sa pamamagitan po ng social media. At kung kayo po ay bibili sa ngayon, abay, maraming salamat po sapagkat meron po tayong bagong libro, this time Tagalog, na naglalaman naman ng mga iskandalo tungkol po dito sa mga senador natin, traidor sa taong bayan. Sa akin pong pagtatapos, uulitin ko po, ayan po ang aming telepono, i-text lamang ninyo ang inyong, sabihin lamang ninyo gusto kong bumili ng libro ni Carbonell, etong pangalan ko, etong address ko, dito nyo i-deliver. Alam na po namin yan. Pag natanggap na ninyo yung libro, at saka lamang kayo mag-Gcash sa numero na iti-text namin sa inyo ng 1,000 piso. Ayan. Salamat po. Ako po si Waldy Carbonell.